Sigurado ka ba na tama ang pagdidilig mo sa iyong hardin? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng mga pananim ng mga baguhan ay hindi peste o sakit, kundi ang ordinaryong tubig? Oo, tama ka. Maaari mong aksidenteng lunurin ang iyong mga kamatis o tuyuin ang iyong mga pipino nang hindi mo nalalaman. Ngayon, aayusin natin yan. Naghanda ako ng napakasimpleng gabay para sa iyo. 8 pinakasikat na halaman at 8 gintong patakaran sa pagdidilig para sa bawat isa. Walang komplikadong agronomya, diretsong instruksyon lang. Manatili hanggang dulo at ibubunyag ko ang isang pangunahing sikreto na magbabago sa iyong pagdidilig magpakailanman. Magpakatotoo tayo. Hindi pwedeng sabihin sa atin ng mga halaman, "Hoy, nauuhaw ako." O, "Tama na, busog na ako sa tubig." Nakikipag-ugnayan sila sa atin sa ibang paraan, sa pamamagitan ng kulay ng dahon, tigas ng tangkay, at siyempre, sa lasa at laki ng kanilang bunga. Ang ating gawain bilang mga maghahalaman ay matutunan ang tahimik na wikang ito. At ang pangunahing dialekto sa wikang ito ay ang tubig. Iba't ibang gulay, tulad ng iba't ibang tao, ay may sari-sariling ugali at pangangailangan. Ang iba ay malalim ang ugat sa lupa, habang ang iba naman ay malapit lang sa ibabaw. Ang iba ay gustong laging basa ang lupa, habang ang iba naman ay mas gusto nilang medyo matuyo ang lupa sa pagitan ng diligan. Ang pag-unawa sa simpleng pagkakaibang ito ay 70% ng tagumpay ng iyong ani sa hinaharap. Tara, simulan na natin ang pagbusisi sa mga karaniwang pagkakamali sa paghahalaman. At ang una nating tatalakayin ay walang iba kundi ang kamatis. Marahil, isa ito sa mga pinakapaboritong gulay na itanim sa bakuran. Pero, dito madalas nagkakamali ang mga baguhan. Bakit kaya? Simple lang. Dahil ang kamatis ay may sariling kakaibang pangangailangan. Kailangan nito ng maraming tubig, pero ayaw na ayaw nitong lumangoy ang ugat sa sobrang basa. Kung didiligan mo ito ng patak-patak araw-araw, para mo na ring inimbita ang pagkabulok at iba pang sakit. Ang mga ugat nito ay mananatili lang sa ibabaw ng lupa na laging basa, kaya magiging mahina at madaling dapuan ng karamdaman ng halaman. Kaya tandaan ang gintong patakaran sa pagdilig ng kamatis. Bihira, ngunit sobrang marami. Ano ang ibig sabihin nito sa praktika? Sa halip na araw-araw na patak-patak na pagdilig, mas mainam na 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Buhusan ng isang buong timba ng tubig ang bawat may sapat na gulang na halaman. Oo, isang buong timba. Ang layunin mo ay basain ang lupa hanggang sa lalim na 20 hanggang 30 sentimetro. Bakit kailangan ito? Ang ganitong klase ng malalim na pagdilig ang magtutulak sa mga ugat na lumalim pa sa paghahanap ng tubig. Ito ang magpapatibay at magpapalakas sa halaman at gagawa nitong mas lumalaban sa tagtuyot. At syempre, ang lahat ng tubig ay dapat idiretso sa paanan ng halaman sa mismong ugat. Walang shower para sa mga dahon. Ang mga basang dahon, lalo na kapag gabi, ay direktang nagiimbita ng late blight o bulok ng halaman. Paano mo malalaman kung kailan na ang tamang oras para diligan? Napakasimple lang. Hipuin ang lupa gamit ang iyong daliri hanggang sa lalim na 5 hanggang 7 sentimetro. Kung tuyo ang lupa, diligan mo na agad. Kung basa pa, bigyan pa ang kamatis ng 1 o 2 araw. Yan ang buong sikreto para magkaroon ka ng malusog at masarap na kamatis. Kasunod ng kamatis, narito naman ang laging nauuhaw nitong kapitbahay, ang malutong at makatas na pipino. Kung ang kamatis ay parang isang mananakbo sa marathon or pangmatagalan, ang pipino naman ay parang isang sprinter. Kailangan nito ng lakas na nangangahulugang tubig, palagi at agad-agad. Tandaan,
Ang pipino ay binubuo ng 75% tubig. Ito ang susi para maintindihan mo ang pag-uugali nito. Ang ugat nito ay hindi lumalalim sa lupa, malapit lang sila sa ibabaw, kaya hindi ito katulad ng kamatis na kayang maghintay ng 1 linggo para sa malakas na diligan. Tutuyo lang ito. Ang pangunahing moto o gabay para sa pipino ay ang katatagan. Ang lupa sa taniman ng pipino ay hinding-hindi dapat matuyo ng tuluyan. Isipin mo ang isang piga-pigang espongha. Iyan ang perpektong kondisyon ng lupa para sa kanila. Palaging bahagyang mamasa-masa, pero hinding-hindi putik o basang-basa. Kaya, diligin ng madalas, pero paunti-unti lang. Sa mainit na panahon, marahil, araw-araw pa nga. At may isa pang sobrang mahalagang sikreto. Ang mga pipino ay lubhang sensitibo. Ayaw na ayaw nila ng malamig na tubig. Ang pagdidilig ng tubig na kasing lamig ng yelo mula sa poso o balon ay matinding stress para sa kanila. Dahil dito, maaari silang tumigil sa paglaki at maging ang maliliit na pipino ay malaglag. Kaya, diligin lang sila ng maligamgam na tubig na ininit sa araw. Ang simpleng patakarang ito ay magdodoble ng iyong ani. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga tunay na maringal sa hardin, ang mga sili, matatamis at maaanghang. Kung ang pipino ay nangangailangan ng patuloy na atensyon, ang sili naman ay pinahahalagahan ang pagiging katamtaman at balanse. Ayaw nito sa labis-labis na pag-aalaga at iyan ang pangunahing prinsipyo nito. Isipin ninyo na ang sili ay isang bisita na ayaw ng sobra-sobrang atensyon. Kung bubuhusan ninyo ito ng labis na tubig na magiging putika ng taniman, magtatampo ito. Mababara ang mga ugat nito, maninilaw ang mga dahon, at malalaglag lang ang mga bulaklak at namumuong bunga. Direkta nitong ipapakita sa inyo. Hindi ko ito gusto, ngunit hindi rin ito nakatatagal sa tagtuyot. Kung kulang naman ito sa tubig, hindi ito agad mamamatay tulad ng pipino, ngunit malalanta ang halaman, yuyuko ang mga dahon, at ang mga bunga, kung tutubo man, ay magiging maliliit, makakapal at matitigas ang balat. Paano nga ba mahahanap ang tamang balanse? Napakasimple lang. Ang pangunahing kasangkapan ninyo sa pagdidilig ng sili ay ang inyong sariling daliri. Bago ninyo abutin ang pandilig, isawsaw lang ang daliri sa lupa malapit sa halaman sa lalim na 2 hanggang 3 sentimetro. Kung sa lalim na iyon ay nararamdaman ninyong tuyo na ang lupa oras na para diligan. Ngunit kung mamasa-masa pa ang lupa, huwag muna diligan at ipagpaliban na lang sa bukas. Yun lang ang sikreto. At oo nga pala, tulad ng pipino, ang mga sili ay lubos na magpapasalamat sa inyo kung gagamitan ninyo ng mainit-init na tubig. Narito na ang tunay na hari ng paglago, ang higante ng ating hardin, ang kalabasa. Kung nakapagtanim na kayo nito kahit minsan, alam ninyo kung gaano kalaki ang mga dahon nito. Parang mga payong o higanting dahon ng gabi. Ang mga dahong ito ay hindi lang basta pampaganda. Ang mga ito ay nagsisilbing malalakas na evaporator or pampasingaw ng tubig na sa init ng araw ay gumaganang parang malalakas na bomba na humihigop ng tubig mula sa lupa. Kaya naman, ang kalabasa ay kilalang uhawin. Ang pagdidilig dito ng paunti-unti ay parang pagpapakain ng elepante gamit ang kutsarita. Walang silbi at nakakasama pa. Ang mababaw na pagdidilig ay hindi makakarating sa malalalim at matitibay nitong ugat. Maghihirap ang halaman sa pagkauhaw kahit pa mukhang basa ang ibabaw ng lupa. Ang tuntunin sa pagdidilig ng kalabasa ay halos katulad ng sa kamatis. Ngunit kailangan pa itong mas bigyan ng tubig. Kailangan nito ng masaganang at malalim na pagdidilig, direkta sa paanan o sa ugat. Huwag matakot magbuhos ng tubig. Ang layunin mo ay basain ang lupa ng husto para maabot ng tubig
ang pinakamalalalim nitong ugat. Ito ay nagpapasigla sa kanilang paglago at nagpapabunga ng sagana sa halaman. At tandaan, huwag kailanman diligan o buhusan ng tubig ang malalaki nitong dahon. Ito ang direktang daan sa pagkakaroon ng powdery mildew, puting amag, isang puting patong na makakasira sa buong halaman. Sa sandaling makita ninyong nanlata ang mga dahon ng kalabasa at hindi na bumangon kahit pagsapit ng gabi, alamin ninyo, uhaw ito. Bigyan ninyo ito ng sapat na tubig at babayaran kayo nito ng masaganang ani. Ngayon, mula sa mga ulap, dumako naman tayo sa ilalim ng lupa. May naghihintay sa atin doon na nagtatago ng kanilang pinakamahalagang ani. At ang una sa listahan ay walang iba kundi ang napakagandang karot. Pero pagdating sa karot, may sarili itong kwento. Ang pangunahin nitong kalaban ay hindi lang ang tagtuyot o baha, kundi ang biglaan at matinding pagbabago ng mga ito. Ang hindi pantay o biglaang pagdidilig ang pangunahing dahilan kung bakit napuputol o nagiging baku-bako ang karot. Isipin ninyo ito, matagal ninyong hindi diniligan ang inyong taniman, kaya natuyo ang lupa at medyo kumapal ang balat ng karot. Tapos, isang araw, dumating kayo at buong-buo ninyo itong diniligan. Ano ang mangyayari? Ang laman-laman na bahagi ng karot ay biglang susulpot at lalaki dahil sa dami ng tubig. Pero ang panlabas na balat ay hindi makahabol sa paglawak. Ang resulta? Hati. Pumutok ang karot. Kaya naman, ang sikreto para makakuha ng perpekto, pantay at matamis na karot ay sobrang simple. Katamtaman, ngunit ang pinakamahalaga, regular na pagdidilig. Mas mainam na diligan ito ng paunti-unti pero madalas para hindi maging disyerto o maputik ang lupa. Ang inyong layunin ay panatilihing pantay ang pagkabasa ng lupa sa buong lalim kung saan lumalaki ang karot. Iyon ay mga 20 hanggang 30 sentimetro. Pantay na pagdidilig, pantay na karot. Ganoon lang kasimple. Ngayon, mula sa mga gulay na nasa ilalim ng lupa, lumipat naman tayo sa pinakamasiselang kategorya ng ating taniman. Ito ang iba't ibang uri ng mga dahon gulay, tulad ng lettuce, spinach, at arugula. Ang mga ito ang gustong-gusto natin dahil sa kanilang pagiging sariwa at pagka-crispy. At sa salitang sariwa nga, nakatago ang pangunahing sikreto ng tamang pagdidilig sa kanila. Ang mga halamang ito ay mayroong isang pagkakapareho. Napakababaw at marupok ang kanilang mga ugat. Para silang manipis na sapot ng gagamba na nakalagay mismo sa ilalim ng ibabaw ng lupa. Hindi nila kayang kumuha ng tubig mula sa ilalim, tulad ng ginagawa ng kamatis o kalabasa. Kaya't sa ibabaw na bahagi lang sila umaasa ng tubig. Dahil dito, para sa kanila, ang panuntunan ay madalas pero kaunti lang. Walang saysay ang pagdidilig ng marami pero bihira. Diretso lang, kasing bababa ang tubig, nilagpas sa kanilang ugat at mabilis na matutuyo sa init ng araw ang ibabaw na bahagi ng lupa. Ang iyong layunin ay hindi ang basain ang taniman ng kalahating metro ang lalim, kundi ang panatilihing basa ang ibabaw na bahagi ng lupa. Sa lalim na 5 hanggang 7 sentimetro lamang. Mas parang nagre-refresh lang ng lupa, lalo na sa mainit na panahon. Kapag nakalimutan mong diligan sila at ang ibabaw na lupa ay nagiging tuyong-tuyo, ang mga dahon ay maaaring pumait o mabilis na mamumulaklak. Pero ang gusto natin ay malusog at makataas na dahon, hindi bulaklak. Kaya't panatilihing nasa ayos ang kanilang lupa at sila ay magbibigay sa iyo ng sariwang ani sa buong tag-init. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga halaman na nagbibigay sa atin ng isa sa pinakamahalaga at pinakamasarap na ani. Ito ang mga halamang legumbre, ang gisantes at beans. Sa unang tingin,
Parang hindi sila gaanong pihikan at kayang-kaya ang sarili. At totoo iyan, pero may hangganan lang. Mayroon silang kaunting sikreto, isang lihim na switch na direktang nakakaapekto sa dami ng inyong ani. At ang switch na ito ay ang pagbubulaklak. Sa sandaling makita ninyo na sa inyong mga halaman ng beans o gumagapapang na gisantes ay lumabas na ang mga unang bulaklak, ang inyong paraan ng pagdidilig ay dapat agad na magbago. Ito ang panahon habang namumulaklak at bumubuo ng magiging bunga, kung kailan nagdedesisyon ang halaman kung gaano karaming ani ang ibibigay nito sa inyo. Ang kakulangan sa tubig sa panahong ito ay senyales ng panganib para sa kanila. Parang sasabihin ng halaman, mahirap ang buhay ngayon, huwag na muna magkaanak. At para makaligtas, sisimulan nitong ilaglag ang mga bulaklak at maliliit na bunga. Pero ang sapat at masaganang pagdidilig sa panahong ito ay nagsasabi naman sa halaman, ayos lang ang lahat, maraming tubig, pwede tayong magpatubo ng maraming malalaki at masasarap na bunga. Direkta at napakalaki ang epekto nito. Kaya tandaan ninyo, bago mamulaklak, diligan ng tama lang. Pero sa sandaling lumabas na ang mga bulaklak, ibuhos na ang maraming tubig. Ito ang pangunahing sekreto para sa masaganang ani ng mga halamang legumbre. Panghuli sa ating listahan ng mga gulay, ang patatas, ang ating ikalawang tinapay at batayan ng ating pagkain. Mukhang simple lang ito at may katotohanan naman doon. Ngunit may isa itong napakahalagang aspeto na madalas hindi napapansin ng marami. At ang aspetong ito ay hindi tungkol sa kung paano magdilig, kundi kung kailan na dapat itong itigil ng tuluyan. Habang berde pa ang mga dahon ng patatas, masagana at malakas, abala ang halaman sa paggawa. Ito, parang isang maliit na pabrika, ay gumagawa ng sustansya at ipinapadala ang mga ito pababa para palakihin ang mga patatas. Sa panahong ito, syempre, kailangan nito ng regular na tubig, lalo na sa tag-araw, para lumaki ng husto ang mga patatas at hindi magkasakit. Ngunit dumating ang oras kung kailan ang mga dahon ay nagsisimulang manilaw, matuyo at humiga sa lupa. At tandaan, hindi ito sakit. Ito ay isang natural at napakahalagang senyales mula sa halaman. Sinasabi nito sa inyo, tapos na ang aking trabaho. Wala na ang silbi ng aking mga dahon. Ngayon ay oras na para ang mga patatas ay mahinog at maghanda para sa mahabang taglamig. At sa mismong panahong ito, ang pagdidilig ay dapat ganap na ihinto. Hindi lang bawasan, kundi tuluyan ng itigil. Bakit? Ito ay magtutulak sa mga patatas na ituon ang lahat ng kanilang lakas sa pagbuo ng makapal at matibay na balat. Ang ganoong balat ang magpoprotekta sa kanila kapag hinukay at magpapahintulot na itago ang mga ito ng matagal, buong taglamig. Kung patuloy kayong magdidilig, manganganib kayong magkaroon ng malabnaw na patatas na may manipis na balat na mahirap itago at maaaring mabulok. Kaya tandaan, berde pa ang dahon, diligan, humiga na ang dahon, itabi ang pandilig. Ang inyong aning patatas ay magpapasalamat sa inyo. Walong magkakaibang patakaran na ang inyong narinig at baka isipin ninyo na mahirap tandaan ang lahat ng ito. Pero paano kung sabihin kong mayroong isang universal na tip na bumubuo sa halos lahat ng halaman at dodoblehin nito ang inyong tsansa na magtagumpay? Narito na nga ang pinakamahalagang tip. Ang pinakamainam na oras para magdilig ay sa madaling araw. Bakit? Simple lang. Una, sa buong araw, masisipsip ng lupa ang tubig at aabot ito sa ugat sa halip na umalpas o sumingaw sa matinding init ng araw. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, masisigurong tuyo ang mga dahon ng halaman bago pa man magtakip silim. Ang pagdidilig sa gabi, lalo na sa dahon,
ay direktang daan sa mga sakit na dulot ng fungi. Ang pagdidilig sa umaga, direktang sa ugat, ay isang simple ngunit henyong paraan na hindi lang nagpoprotekta sa inyong mga halaman, kundi nakakatipid din sa tubig. Ito ang pinakamahalagang sikreto ng mga batikang hardinero. Kaya, upang buo din ang lahat, bawat gulay ay may kanya-kanyang kagustuhan, ngunit ang pangunahing prinsipyo ay simple lang. Pakinggan ang inyong mga halaman at diligin sila sa umaga, direktang sa ugat at hindi sa dahon. Ang simpleng aksyon na ito ay makakaiwas sa inyo sa karamihan ng mga pagkakamali ng baguhan. Salamat sa inyong panunood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang sa inyo ang mga payong ito. Kung gayon, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong kapaki-pakinabang na gabay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Aling gulay sa inyong hardin ang pinakamahirap alagaan pagdating sa pagdidilig? Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Tulungan natin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga payo